Welcome back, Pepsters! Ayan, ang hanging question natin kanina, tinanong natin si Jen kung paano ba niya nababalanse ang kanyang schedule dahil sa kanyang mga taping, mga mall shows, at mga vlogging ng concerts na mangyayari. Paano mo yan? Anong sikreto? Sa totoo lang, hindi ko rin alam paano ko sila napagsasabay-sabay. Kasi every time, kaya magti-taping ako, 3 times a week yung taping ko. Tapos nag-shooting pa ako nung dati, nag-shooting pa ako ng English only. Tapos meron pa akong album tour, may SAS pa ako every Sunday. Tapos may mga racket pa ako in between, ganyan. Kunyari matatapos ako ng taping. After ng taping, hindi ako makakatulog. So magte-training ako. Pagkatapos ko mag-training, saka ako matutulog. Ang taas ng energy level. Oo. Para pagod na pagod ka lang talaga. Galing ka nga ata recently sa Bataan. Oo. Ano yun? Actually, 2 weeks na magkasunod na triathlon event. Isang Clark, tapos nung isang araw sa ano naman, sa Bataan. Derek, quiet, please. Ayun, Hindi, so di ba naging busy ka dun sa triathlon? Meron ka bang mga bagong sasalihan ulit na competition? Next year na, kasi nasira yung knees ko. Sa mga hindi nakakaalam, nasira po yung knees ko. Kailan yan? Sa Bataan? Sa tagal ko na kasing ginagawa rin yung triathlon. May mga events ako na nasalihan na off-road. Medyo hindi ko in-expect na ganun siya, kasira na. So I have to stop and then treatment for a month. Tapos saka na ako babalik, siguro mga March-April. Ganun ka tagal. So kailangan niya ayusin talaga. Okay. Naku, itatanong ko pa man din sana na, kasi nabanggit mo sa isang article namin sa PEP na you've been dating someone lately. Ay, wala na pala. Wala na pala na hindi nag-workout. Hindi nag-workout? Hindi. Wala, basta gusto ko, I wanna keep it private. Kasi, natuto na ako doon sa mga nakaraan kong mga relationships na masyadong open, so ang daming nanghihimasok, ang daming mga nanggugulo. Yun, so feeling ko, dapat ngayon medyo maglaylo na muna. Tsaka kumbaga, sa ngayon, single pa rin naman ako. Hindi pa ako committed. Guys. Ay, parang open silence sa tutors. Hindi pa. Hindi naman siguro masama, di ba? Magpa-date-date lang paminsan, ganyan. Correct. Pero ito, clue lang. Siguro nakakasama mo ba siya sa triathlon? I mean, similar ba kayo sa... Hindi. Ay, talaga? Hindi. So, opposites attract this time? Hindi naman opposite. Hindi ko lang siya nakakasama sa sports sa sport na ginagawa ko. Okay. Ayun, so first Christmas mo sa inyong bagong bahay. Can you tell us about that? Yung lumipat ka daw recently sa bagong bahay. Oo. Bali, old house ko, binenta ko na siya. Kasi lumalaki na yung family. Si Jazz, lumalaki na rin. Kailangan niya na ng, kumbaga, meron na siyang sariling buhay, meron na siyang sariling mundo. Pag lumalaki na yung mga kids, diba, gusto nila yung meron na silang sariling playroom. Tapos may bed sila na gusto nila, sila lang nandun, diba, nakakapaglaro, nakakapag-aral sila. Yun, siguro kailangan ko ng mas malaking space for my family. At saka, mas magandang nakikita mo yung parang, ito yung mga pinaghirapan ko. Ayun, ano bang plans niyo for Christmas? The usual. Kasi every Christmas naman, yung buong relatives lang namin, buong family namin talaga magkakasama. May tradition ba kayo? I mean, do you plan to start parang a tradition with Alex na, with Jazz na ngayong Pasko? Wala eh. Same. Kung ano yung mga ginagawa namin ng mga nakaraang Pasko. Simula nang lumabas si Jazz. Yun pa rin naman. Wala kaming bagong tradition. Okay. Tapos, kasi nakita namin sa Instagram post mo rin na very close siya with Patrick's child din. Yes, si Chelsea. Okay, si daughter. Kumusta yun? Paano kayo umabot dun sa ganung point na, happy-happy lang? Actually, si Nick yung kanyang mapapangasawa. Okay. Yun yung naging naging bridge namin sa family, both sides. So, siya ba talaga? Oo, so happy ako kasi talaga magkasundo kaming dalawa. I mean, you are friends on Yes. off-cam talaga ever before sila naging Patrick?
I mean, paano kayo nagkakilala? Paano kayo naging close? Paano ba? Hindi. Pinakilala kami sa isa't isa noon pa. Tapos, naka-receive ako ng call and text. Tapos, nag-meet kami. Tapos, yun na, dire-diretso na. So, okay naman si Jazz with Chelsea? Naman, oo Diba? naman. Sweet sila magkapatid. Sobra. In fairness sa'yo, tapos, isa pang galing din sa past mo, kasama sa Ano? Never Alone album si Ah, Dennis. okay, Sa okay. After All. Yun naman, ano naman yung kwento siguro behind that, yung pagiging okay niyo ulit ngayon? And then kasi, ang story nung Never Alone na yun na album, na bumili kami ng mga songs. Tapos saka lang namin inisip kung ano yung mga concept na bagay. Like yung Never Gonna Let You Go, sabi ko, hindi ako papayag na matapos tong album na to nang hindi kasama si Jano Gibbs na naman. Kasi siya yung, di ba, pag GMA Records, lagi may Jano Gibbs, Jeneline Mercado. Parang ganun, parang trademark na siya. Oh, If I'm Not in Love, Moments of Love, How Do I Live, ang dami na. So, sabi ko, hindi ko i-release to. Talaga hinold ko siya for a month para lang makakuha ko ng time na mag-record kami dalawa for that song. Tapos another thing, meron pa kaming isang naisip na kanta, After All. Tapos yung After All, isip kami ng isip, sino ba pwede? Ang dami na, may Aljur na kami in mind, meron na kaming, sino pa ba, Christian Mo. Ang dami na namin pinaalam sa iba't ibang recording companies, pero hindi pumapayag. Tapos, si Dennis. Meron pa kaming Noy Volante, may ganun pa kami. Tapos, hindi, ayaw talaga. Sabi ko, sino bang GMA Records pa na guy na pwede? Eh, di ba recently gumawa sila ng album ni Tom? True. So yun, sabi ko, pwede Tom! Ganun ba? Sabi, papayag kaya akong si, yun ang suggestion sa akin, papayag kaya akong si Dennis. Sabi ko, try nyo, kausapin nyo, pumayag naman. So, yun. Parang mas bagay yung After All, yung Ganun lang kakasual Casual lang, oo. So ano yun, nung nagkausap kayo finally, Hindi kami sabay nag-record. Okay. Ako, example, Tuesday ako nag-record, Thursday siya nag-record. Pinabalik lang ako after niya mag-record. Kasi meron mga revisions. Okay. Pero just to be clear, alam naman din ng mga natin na you're friends na. Yeah, Or matagal okay. Matagal na kaming friends. Pero, ang tagal na rin nun di ba? correct. At saka, pero ano ba, may chance ba o wala na Sa ngayon, hindi. Siguro, okay na friends kami talaga. What do you think will make you settle down? Ikaw? Settle down Oo. na... Oo, or na parang ito na yun, ganyan. Siguro kasi hindi ako yung naghihintay Yung, ang tagal naman, kaya darating si ganito. Basta pag binigay ni God, and naramdaman ko na ito na, pag mahal niya yung pamilya ko, unang-una mahal niya si Jazz. Mahal niya yung pamilya ko, matatanggap niya kung sino ako. Tapos ang usapan. Kasi ito, for sure gusto to ng mga boys. Ano ba ang qualities ng boys na maririnig ni Derek mo. Anong qualities ba ng guy ang gusto mo? Yung makakapagpaibig sa isang Jeneline? Ano ba? Hindi. Para sa akin, yun nga, yung katulad na sabi ko kanina, that's very important. The most important thing is yung mamahalin ako ng totoo, buong-buo, honest, and ano pa ba? Ipaglalaban ako, ipagtatanggol ako. Wow, okay. Tapos, for my last question, kasi nabalitaan namin na you opened your new business. Kaya ako natanong yung about sa settling. Kasi nga, nabanggit mo rin sa isang interview namin na hindi gusto mo kahit bago yung may kasal-kasal, gusto mo mapatunayan na hindi ko kailangan ng lalaki to. Diba? Kailan nga ba yun? Oo, naalala ko yun. Na parang meron, kumbaga, kailangan siguro, okay na makahanap ng partner, pero ikaw, you want to prove na I can also stand on my own. Diba, sa generation ngayon, yung mga girls, hindi na dapat nagde-depend sa mga guys. Kailangan meron na silang, diba? Dapat meron na silang sarili nilang buhay, diba? Kumbaga, yung guys, kailangan nila yan sa, diba, love, companionship. Pero yung pagdating sa, diba, kailangan yung mga girls kaya na nilang tumayo sa sarili nilang mga paa. Yung gano'n. Diba, Derek? Oh. Ayan. Let's talk more about yung mga upcoming projects ni Jen at ang kanyang bagong business sa pagbabalik yan ng Pep Talk! Yay! Okay, bago tayo magpatuloy, it's now time for our Pep Talk Yung challenge. Okay. Ayan, simple lang naman. Meron kaming 5 statements na English. Okay. Na i-translate mo into Becky. Becky, Okay. yes. Kasi bilang pasok to sa English kung